Nagising ang diwa ko nang maramdaman ko ang biglang pagbaliktad ng sikmura ko. Sa kabila ng kaantukan ko, napilitan akong maupo na sana hindi ko na lang nagawa dahil sa biglang pag-ikot ng paningin ko na mas lalo lamang ikinalala ng nararamdaman ko. Tumakbo ako sa banyo at doon inilibas ang nais na kumawala sa sikmura ko. Oh, in my God! What is wrong with me? Hindi naman ako kumain ng panis kagabi, hindi rin masakit ang tiyan ko saka hindi rin masama ang pakiramdam ko. It's just my head kept on spinning. Napapikit ako ng mga mata at hinayaang matapos ang pagkahilong iyon. Ilang minuto ang nakalipas ay laking pasasalamat ko nang mahimasmasan na ang pakiramdam ko. Lumabas na agad ako ng banyo kunin ang pamunas ko sa mukha, maya-maya inapagdesisyonan ko nang lumabas ng kwarto at magtungo sa kusina para uminom ng tubig. Pero habang pababa ako ng hagdan ay may narinig akong kausap si Mommy, baka may bisita siya. Kaya dahil sa naisip ko ay nakatungo lang akong bumaba upang itago ang buhaghag kong buhok sa kanila. Pero nang akmang liliko na ako, patungo sana sa kusina ay narinig ko ang pagtawag ni Mommy. Noong una ay nagdadalawang isip pa ako kung lilingunin ko ba ito dahil hindi ko talaga alam kung ano na ang itsura ko ngayon, lalo na kanina noong bigla lamang nagloko ang katawan ko. Good morning, baby. Good thing nagising ka na. Nang sa wakas ay makita ko na kung sino ang kasama ni Mommy ay siyang biglang paglipat dugo ko sa mukha ko. Namilog kaagad ang mga mata ko at nagmamadaling tumalikod. What's with that reaction, Samantha? Aren't you happy that your husband came here to visit you? Mom asked. Geez. Nga pala, walang kaalam-alam sina Mommy at Daddy sa totoong dahilan ng biglaang pag-alis ko roon. Ang sinabi ko lang ay gusto kong tumuloy muna rito dahil na-miss ko na silang kasama, iyon lang. Napalunok ako. Ano ba ang pwede kong isagot? Of course, Mom, we duty. I forced to laugh. Then ever don't you come and hug Tyrone? He brought you some flowers and his dish that he cooked daw, Mom said. Yes, Mom, I will. But will first. Samantha, Tyrone waited for almost half an hour for you. And now, paghihintayin mo ulit siya. Mariin akong napapikit nang magpumilit si Mommy. She does not act usually like this because she would always agree whatever want to do, kaya and if so, wala na talaga akong ibang magagawa pa. Habang nakatalikod ako at nagsasalita si Mommy, mabilis kong inayos ang buhok ko at pasimpleng inamoy ang hininga ko. I understand Mom for not even minding Eva looks. We've been married for years now and she might expecting us to be comfortable to each other. Just like what real couple are. Nakayukong hinarap ko sila at naglakad palapit sa kanilang pwesto. I can't still forget what he said to me last night. It took 2 hours of thinking last night, whether nagsiselos ba siya o ayaw niya akong palapitin sa iba kasi nakabababa sa pride niya bilang lalaki, knowing na we're still married. Childhood friend niya pala iyong boss ni Joy. Ang galing. Good morning. I greeted. From that, I saw him walking silently towards me. Good morning. How was your sleep? He replied. I forced to smile, fine. He then showed me his smile that never thought existed. I never knew he was capable of smiling sincerely like this. And it melts in my heart. Good to hear that. Ilang segundo pa ay nagpaalam muna si Mommy at iniwan kaming dalawa roon sa sala. Why is he here? Giza the way. Bakit ka nga pala nandito? I asked. He didn't first answered me because he was busy reaching for something, until realized what it is. He instantly stood back and then gave me that bouquet of flower. Nakagat ko kaagad ang pang-itaas kong labi upang iwasang mapangiti. Salamat, saad ko na lang. My pleasure, he then replied. And after that, deafening silence reigned between us that made the atmosphere awkward. I then cleared my throat, bakit ka nga pala nandito? I broke the silence by asking him the same question. Para bisitahin ka. I even brought you foods, I'm sure magugustuhan niyo iyon, he answered. There's something in him that felt new to me. Paano na iyan? Lunes ngayon, kailangan mo pang pumasok sa trabaho. I said worriedly. I'm free today, if that's what you're worried about.
Saka, aayain sana kitang lumabas, he said. God! Muntik na akong atakehin sa pusol, akala ko ay mainis siya sa sinabi ko. Gusto niya pa akong sumama sa kanyang lumabas? Hindi kaagad ako nakapagsalita. Si Tyrone ba talaga itong kaharap ko? Hindi ko alam ang gagawin ko. Masyado lang akong naninibago at saka hindi ni minsan ay hindi niya gawaing bumisita rito sa bahay at kausapin ang mga magulang ko. Lalo na ito. Hindi niya gawaing hingin ang permiso ko para lang sumama ako sa kanyang lumabas. Lumabas? Bakit? Wala sa sariling tanong ko. He just chuckled as if he was expecting me to say it, because I want to spend this day with Elv wife. Tila kinapos ako bigla ng hininga dahil biglang may kung anong kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Mukhang nabasa pa nito ang iniisip ko dahil mas lalo lang itong natawa. You might forgot what day is it today, he said that made the forehead seized in confusion. Ha? Bakit anong mayroon? Birthday ko ba ngayon? Espesyal ba itong araw na ito? Naguguluhan ako. Today is our wedding anniversary, said nito. Napaawang naman ang mga labi ko sa narinig. Ah! Nga pala, paano't nakalimutan ko. Ni minsan ay hindi iyon nawawala sa isip ko at kahit ayaw niya ay dinidiwang ko pa rin ang araw na iyan. Ah, sorry. Bibagong gising lang kasi ako kaya baka nakalimutan ko lang. To be honest, I really forgot what's in this day. It's just that, I don't want him to get mad at me. Ayaw kong pasamain ang loob niya. Dapat pa nga ay masaya ako dahil sa unang pagkakataon ay si Tyrone mismo ang nagpaalala sa akin yun. Hindi ko lang maiwasang mainis sa sarili ko. Ilang minuto pa kaming nag-usap doon hanggang sa tawagin kami ni Mommy para kumain na ng almusal. They just talk about some random stuff, samantalang ako ay hindi pa rin makapag-react sa biglaang pangyayari nitong araw na ito. Pagkatapos naming kumain ay nagpaumanhin muna akong umalis para ihanda ang sarili ko sa lakad namin ni T. Nakatitig lamang ako sa sariling refleksyon sa salamin upang tingnan ang suot kong simpleng white t-shirt at black fitted pants ko at pinaresan ko ng puting sapatos. Kanina pa kasi ako namimili ng pwedeng suoting damit, kaso baka maabutan ako nito ng bukas kaya napagpasyahan ko na lang na ito ang suotin ko. Maayos naman. Saka, kaswal lang din ang suot ni Tyrone, kaya ayos na itong napili ko. Bumaba na agad ako pagkatapos at naabutan si Tyrone na tahimik na nakaupo roon. Pumeke naman ako ng ubo upang sana inakawin ang atensyon nito, hindi naman ako nabigo at otomatikong napalingon ito sa aking direksyon. Tinitigan ako nito na mukhang wala ng planong gumalaw kung hindi lang sana ako nagsalita. May mali ba sa suot ko? Iyon lamang ang nasabi ko. Pakiramdam ko kasi ay nahihiya siyang isama ako dahil sa suot kong ito. Ayaw niya yata. Tila ba'y may kung anong pumitik sa noo niya na nagpabalik ng diwa niya sa realidad. He immediately shook his head. No, nothing, he answered and later on gulped. It's just that, you look good in your outfit. He then continued. Hindi kaagad ako nakapagsalita at nagkunwaring inayos may hinanap na lamang. Saglit akong nagpaalam dito para kuno hanapin ko ang gamit ko. Ngunit nang tuluyan na siyang matalikuran ay iyon namang pag-asim ng mukha ko dahil sa pinipigilang kilig. Saan mo gustong unang pumunta? Tyrone asked. Awkwardness was evident on his voice. Napalunok ako dahil hindi ko rin mahanap ang salitang nais kong sabihin dala ng pagkailang ko, ikaw bahala. Kung saan mo gusto. Iyon na lamang ang tanging nasabi ko. Hindi ko na narinig ang sagot nito at nagpatuloy na lamang sa pagmamaneho habang ako ay nanlalamig na ang parehong kamay at paa sa sobrang pagkailang. Nanatili lamang ang mga mata ko sa labas ng bintana. Samantha, he called all of a sudden. Of course, I don't want him to see that, felt uncomfortable and so faced him, yes. Are you okay? Your hands are trembling. Huli na nang mapagtanto ko ang pamamas at panginginig ng kamay ko. Inipit ko kaagad ito sa pagitan ng hita ko at pilit na tumawa rito, pasensya na. Ang lamig kasi ng aircon. Grabe na ang palusot ko sa araw na ito. Pati si Mommy ay nadamay ko pa. Hindi ko naman alam kung saan ako natutunggurma nito. Hay naku, Samanthal. You've been inside our house almost 20 hours for years, Sam. How come? He asked. Hindi siguro ako nasanay.
Most of the time, nasa labas na kasi ako these past few weeks, sagot ko naman. Pero mukhang hindi ko pa rin ito nakumbinsi dahil nagpakawala lang ito ng buntong hininga, may iba pa bang dahilan maliban sa lamig? Is it me? I'm making you scared. I stop for seconds. Bakit nga ba? Nailang nga lang ba ako o totoong natatakot ako sa kanya? Hindi naman ako takot na. Kasama siya, natatakot lang na baka may malikha akong isang maling bagay at magalit ko pa siya. Mas minabuting hindi na lamang ako magsalita. I'm afraid he might lost his appetite in going out with me. I want to spend this day with him, this is what I wanted since then. I'm sorry. But please, don't be scared. I won't hurt you. I would never commit the same mistakes again, he said in his monotone. Bumigit lamang lalo ang paghinga ko. Ramdam ko ang pamamasa ng mga mata ko dahil sa narinig. Is he really saying those things? Nakakatunaw ng puso ang mga sinabi niya. Did he just promise not to hurt me again? Hindi na ba siya galit sa akin? Pinapatawad niya na ba ako? Sa kabila ng mabahang tanong na nagsitakbuhan sa isip ko, nanatili pa ring tikorn ang bibig ko hanggang sa tuluyan ko nang naramdaman ang pagtigil ng kotse. Iginala ko kaagad ang paningin ko at nakitang nasa urban park pala kami. Namangha ako sa paligid. I've been here for once noong high school pa lang ako, pero namangha pa rin ako sa ganda ng lugar na ito. Come! Dahil sa kaabalahan ko sa pagtingin sa labas ay hindi ko na napansing nakalabas na pala si Tyrone at ngayon ay pinagbuksan ako ng pintuan. Salamat! Lumabas na ako ng kotse. Tiningnan ko ang paligid, hindi naman masyadong matao katulad noon, ngunit dumami naman ang mga nagtitinda sa gilid. May mga bench din sa isang sulok na pwede for meditation. Nagustuhan mo ba rito? Napangiti ako sa tanong ni Tyrone. Tumango ako, salamat sa pagdala sa akin dito, saad ko. Ninisyan ako nito pabalik, I'm glad to hear that, he said. But what he did next made my heart beats faster. He just held him a hand and started walking that made me follow him. Oh God! Is this even real? Hindi naman ako nananaginip, di ba? Totoo namang si Tyrone talaga itong nakahawak sa kamay ko. Mahigpit akong napakapit sa gilid ng suot kong damit habang ang mga mata ay nasa kanya pa rin nakatutok. Nakagat ko ang labi ko. Parang noon lang, pangarap ko lang ito. Sobrang saya ko. Magiging maayos na ba kami? Dahil sa sobrang lalim ng iniisip ko, hindi ko na malayang tumigil na pala kami sa paglalakad. Nasa harap kami ngayon nitong vendor na nagtitinda ng cotton candy. You want this? He looked at me and so felt the electricity coming from his hand again that made me nod. He just smiled and faced again the vendor. Dalawa po, he said. Ilang minuto kaming nanatili sa ganoong posisyon. Hindi pa rin niya binibitawan ang kamay ko na tila ba'y ayaw niya akong makawala hanggang sa tuluyan ng binigay ng lalaki ang binili nito. He even took his wallet using his one hand easily. Here, Tita Mariel told me that you like sweets, he said. I smiled derisively as I took the other cotton candy he offered. Salamat nga pala rito sa libre, sagot ko na lamang. Katulad ng ginawa nito kanina, tiningnan lamang ako nito na para bang may binasa sa mukha ko. Natawa rin ito pagkatapos kaya hindi ko maiwasang mailang. You're cute, he commented. What should I say? Salamat. Hindi naman. If. This was actually in my first ever date. I never date anyone in my whole life. I never had interest in boys not until I met Tyrone. And now, we're doing it for the first time after almost 4 years on being married. And it totally felt awkward. Mabuti na lang at may nakita kaagad itong kung ano sa likuran ko, kaya napahinga ako ng maluwag. Nagsimula ulit kaming maglakad-lakad. He even started conversation with me at ako. Heto, palaging close-ended answer lang. Nakakapanibago lang kasi. As preferred watching him talking to me, ang sarap lang kasing makita itong side niya. I never expect this kind of him. Mas lalo lang yata akong napamahal sa kanya. Matapos naming malibot ang buong park, ay napagdesisyonan na naming umalis doon. Nagtungo kami sa isang restaurant para kumain at pagkatapos ay pumunta ng mall. Hindi ko naman alam kung anong gagawin namin dito. May bibilhin ka ba rito? I asked while we were heading to the mall.
Nope, he answered, then why are we here? Wala rin naman akong bibilhin, Sadie. I asked. Trying to lower the voice for did not want to annoy him. Date, patanong nitong sagot na ikinakunot ng noo ko. Date? Hindi naman sa ayaw ko pero buong akala ko ay nachichipan si Tyrone sa ganitong klaseng lugar para magdate. Come on, Sam. Nalibot na natin halos lahat dito. And we only have 3 hours to spend. We can stay there and eat. Just thought that you might want to eat taco, he said. Whoa! How did he knew that I love taco? Didn't know Tyrone knew me well more than I am to him. I've always watched you from afar, he said. I lost for words. Did he? Really? He just chuckled and stopped from walking to face me. He stared at me as if he was memorizing every part of every face, beside from making sure that you're safe, but because I want you to know more. Wala pa akong lakas loob para lapitan ka dahil alam kong tatakbuhan mo na naman ako. Kaya mas pinili kong panoorin ka na lang galing sa malayo. I've learned a lot from you though, he chuckled. The egg's time heard the soothing sound of his laughter. Masyado na akong binabaha ng samut-saring emosyon sa isang araw dahil bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tyrone ay katumbas ng 1,000 boltaheng dumadaloy sa katawan ko patungo sa puso ko. Nang mapansin nitong hindi ako makapagsalita, hinawakan na lamang nito ang kamay ko at iginaya patungo sa loob ngunit pinipigilan ko siya. Wait, I said. Mariin kong kinagat ang labi ko sa sobrang nervyos nang tingnan ako nito. What? Ayaw mo na ba rito? We can go to other place. Marami pa naman tayong choices di. He said. While me still can't believe what happened. It totally felt surreal though. I can't deny the fact na medyo komportable na akong pakisamahan si Tyrone pero may isang bagay lang kasi akong gustong malaman galing sa kanya. I took deep breath, Tyrone, pinapatawad mo na ba ako? Hindi ka na ba galit sa akin? I asked. Sa buong oras naming pagsasama, iyon lang talaga ang nais kong itanong sa kanya. Napansin kong napatigil ito sa sinabi ko. Palihim kong pinagalitan ang sarili ko dahil sa sinabi. Hindi na ako galit sa iyo, he answered. Hinintay ko naman ang magiging sagot nito sa unang tanong ko, pero mukhang malabo naman. He looked uneasy, that hurts me. He might just convince T.Y. his consents. Kahit ba papaano ay may nararamdaman ka sa akin. Napakuyom ako ng kamao dala ng sobrang kaba sa maaaring magiging sagot niya. Pero ni Haniho, wala itong naging sagot hanggang sa maabot kami ng 3 minutong nasa ganoong posisyon. In my heart almost got ripped, but then he looked at me, for the last time before turned my back on him. I heard him said, Don't know the exact answer, Sam. But I swear, I'm not mad at you anymore, he said. I smiled faintly. Consents it is, it's alright. I understand. These are the way, I'll have to go na muna. Gisay may usapan kasi kami ni Mommy na tutulungan ko siya sa boutique niya BC 3 in the afternoon. Mauna na ako, And Gisay that, I'll walk away. Ayaw ko kasing makita siyang umiiyak na naman ako. Ayaw ko na maging iyakin sa mga mata niya. Sapat na iyong kamartiran ko. Umasa na naman kasi ulit ako. Parang noong mga nakaraang linggo noong napagpasyahan kong umalis muna sa puder niya, ay pinangako ko sa sarili kong kakawala na ako sa ganitong klaseng sakit. Pero hindi pa rin talaga. Hindi na nga talaga ito mababago sa akin. Nagising ang tulog kong diwa nang maramdaman ko na naman ang biglang pagbaliktad ng sikmura ko. Mabilis akong tumayo galing sa higaan ko at nagtungo sa banyo. 3 days had passed and this became my morning routine. Hindi ako magigising sa alarm clock ko kundi rito. Biglang sasakit ang ulo ko o di kaya'y mahihilo ako at masusuka. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sa 3 araw ding liyon ay hindi ko na nakita ulit si Tyrone. Hindi na siya nagpaparamdam simula noong araw na iniwan ko siya sa lugar na iyon. Baka nagalit ko siya. Hindi ko naman kasi mapigilang maiyak at ayaw kong makita niya ako. I stayed there for minutes before finally decided to take a bath. Sasama ako ngayon kay Mommy sa kanyang boutique. I just wanted to go with her. It's been years since I last visited that place.
Nang mahimasmasan na ang pakiramdam ko, ay naghilamos na lamang ako at nagsipilyo bago lumabas ng kwarto upang hanapin si Mommy. Sam, anak. Thank God you're already awake. I've been waiting for you and I was about to go to your room. Pagkababa ko ay bumungad kaagad sa akin si Mommy na mukhang nakaayos na at handa nang umalis. Napaawang naman ang labi ko sa realisasyon, jeez. Sorry, Mom. Akala ko po ba mamaya pangnin ang alis mo? I asked nervously. She just smiled, no, it's fine. I'll just wait for you. Saka, it's still 6, kaya there's no need for you to worry, she just said. Pagkatapos nyon ay nagpaalam na ako kay Mommy para kumain at sandaling maghanda ng makakain. Nalaman ko kasing kanina pa siya tapos kumain kaya inantay niya na lamang ako. Sinubukan ko namang sabihin sa kanya na susunod na lamang ako, ngunit giniit lang nito ang kagustuhang sabay kaming magtungo. Saktong 8:30 nang makaalis kami ni Mommy ng bahay. Nakarating kami sa boutique nito at bumaba habang nagmamanghang nakatingin sa labas nito. Wow! Mas lalo lang gumanda, Mom. I commented as the eyes were still glued on the boutique in front of us. May malaking nakapaskil sa taaan na Mariels na mukhang pinagawa ng bago. It also got bigger than before na halatang mas naging successful pa si Mommy sa pagpapatakbo nito. I even heard, nasa iba't ibang sulok ng Pinas na rin itong branch ng boutique niya, kaya I'm so happy for the Mom. Hindi naman, just a few. Pero ganoon pa rin naman katulad ng dati, Mom replied. This was a birthday gift of Esvay grandparents to Dilvay mother. Naaalala ko ng kinwento nila sa akin na binigay nila ito kay Mommy kinabukasan pagkatapos ng graduation niya, which is a birthday niya. Imagine how happy Dilvay Mom had felt that time. She really wanted to have a business, and it immediately came to her. Let's go inside na. Your tita love might be waiting there, she said. Tumango lang ako kaya napagpasyahan na naming pumasok. Kung kanina ay nagmangha ako dahil sa labas, ngayon ay mas napawaw pa ako sa loob. Wow! Everything inside was just so gorgeous and elegant and so as the staff. I was busy traveling DVIs around Diva Mom's improved boutique when heard Tita Love's voice. Hola mi querida sobrina. I saw her smilingly walking towards us. I eventually smiled and hugged her. Hippo, tita. Kumusta? I greeted back. Well, can you tell you were just looking at me, Hija? How does your gorgeous tita looks like today, Samantha? She then posed as if she was holding a camera. Mommy just chuckled beside me. You look absolutely blooming today, Po. I answered. She then clapped her hands, precisely, she agreed that made me chuckle also. Kapatid ni Mommy si Tita Lovely and she is 6 years older than Nive Mom. And yes, she just became 50 last 2 months ago pero hindi pa rin halata dahil sa pagiging stylish at energetic nito. Well, Santiago blood produced naturally beautiful faces, and Nive mother as well as aunt are the product. Kaya siguro na pagkakamalan silang nasa 40 pa lang. Oh, enough with that. We still have something to do rather than complimenting you, ate. Maya-maya pa ay tuluyan ng pinutol ni Mommy ang usapan namin. Nagpaalam na rin muna kami saglit kay Tita Love dahil gusto ni Mommy na itour niya ako rito sa loob, lalo na sa mga bagong parte ng boutique niya. Wow, Mom! These are expensive. I was amazed given just seeing the dress in front of me costs us $8. Some shirts costs us $80. Of course, baby. The material that was being used to make that are super rare. Believe me, Mom said as if I was her customer. She was convincing. Napatango na lang ako, nga naman. Just keep seeing it, I even thought, it costs million. It even shines whenever light would reflect on it making it looks like diamond. We continued to walk around. Nag-uusap kami ni Mommy tungkol sa mga bagay-bagay na kalauna idumiretso sa usaping business. Doon ay naalala ko ang napagplanuhan ko kaya napagpasyahan kong sabihin iyon kay Mommy. Mom, speaking about business. These days, nahihilig po talaga ako sa pagbibake. And with that, just found myself wanting to build a small business, a cake shop po. I said without any hesitations.
I am always open to her though. Wow! That's great, baby. Would you like me to help? I would gladly do so, Mom excitedly replied. I want to name it Sammy's. What do you think, Mom? I smiled as imagined what this dream business would look like. Oh, that would be excellent, baby. You know what? I know a perfect place to sell cakes here, Mom said. Really, Mom? Jeez, mas lalo lang yata akong na-excite. Of course. Don't worry, if you want, bukas na bukas ay maghahanap na ako ng tauhan na pwedeng makatulong sa'yo. Marami akong kakilala. Wala sa sariling napatakip ako sa aking bibig at bahagyang napatalon ako sa sayang nararamdaman. Totoo ba to? Mom lets me have your own business. Thank you so much, Mom. I'm so happy. I just said and later on hugged her. You're welcome, baby. Everything for you, she replied between our hugs. Pagkatapos namin doon ay bumalik na ulit kami sa kung saan sina Tita Love. 9:00 pa lang ng umaga, ngunit may ilan ng pumapasok sa butika, kaya ganoon na lamang ang pagkabisi ni Mommy. I just sat there and observed at her while doing her job, and I find it nice. I suddenly felt uneager to work. Masarap siguro sa feeling ang pagkabisi sa sarili mong business. It might help me to cope up with the current situation, this anxiety. Dahil naiinip na ako kakaupo rito, napagdesisyonan kong magpaalam muna kay Mommy para lumabas at bumili ng makakain. Nagugutom kasi ako. Palabas na ako ng bautike ni Mommy at akmang maglalakad na ng saktong maisumalubong sa akin, kung kaya't nasangga ko ang kamay nitong maihawak na cellphone. Shit, rinig kong bulong nito. Nataranta akong napatingin sa baba at mabilis kinuha iyong bagay na nahulog. Oh gosh! Sorry! I'm so sorry, sir. I immediately apologized as I handed him the phone. Kinuha niya ito at nag-angat ng tingin sa akin. At first I saw his frustrated face, but later on, it eventually changed. I also got surprised as I finally recognized him. Samantha? He said. If I'm not mistaken, this guy was Joy's boss. What was his name again? Tristan. Yes. I'm sorry for what happened, I just didn't see you coming. I apologized. Me too. It's fine. May mali rin naman ako dahil hindi ako tumitingin sa daanan, he said and later on showed me his smile. Hindi ko alam na mabait pala itong lalaking ito. I always hated him dahil sa pang-insulto niya sa akin noong unang pagkikita namin sa convenience store at sa mall noong kasama ko si Joy. I guess tama nga si Joy. It's alright po. I just smiled. I heard him giggle, drop that po, I am still young, he replied. Napatango na lamang ako. Mukha naman. Lesa, CJ. Do you mind if I excuse myself? I asked. Geez. Masyado yatang formal. Don't know how to act towards him. He's obviously a businessman and a boss that needed to be respected but at the same time, we are just in the same age. Oh, Shurel anyway, saan pala punta mo? He asked. Wait, was he acting too friendly towards me? Likas na ba ito sa kanya? Naiilang kasi ako sa mga ganitong klaseng tao. Dyan lang. Bibili lang ako ng pagkain. I said as pointed to my back. Great. Papunta rin sana ako roon para bumili ng makakain. Can I join you? He said that made my forehead seized. Bumili ng makakain? I asked. Wait, guys, can't he just ask for his employee to buy him some? Bakit siya pa ang nandito? Seriously? I saw him smiled, of course. I also have someone to meet there. She's too demanding, kaya I have no choice, he explained. Unconsciously I laughed. Dang! He was just undeniably fun to be with. Hindi na lamang ako umangal at sumabay na nga lang dito. Saglit itong sumama sa aking mag-order ng makakain ko, hanggang sa tuluyan na siyang nauna, dahil may pupuntahan daw siyang kasama na katabi lamang nitong pinagbilhan ko. Hindi naman kalayuan itong binilhan ko, kaya mabilis din akong nakabalik. Ngunit, habang naglalakad ako sa daan pabalik ng butika,
ay may napansin akong isang pares ng matang nakasunod sa akin, kung kaya't mas binilisan ko pa ang paglalakad ko. Thank God at ligtas akong nakabalik sa lugar. 4 days this past, ganoon pa rin ang takbo ng araw ko, sumama ako kay mommy sa botike, but this time, tumutulong na ako sa mga simpleng gawain doon. I even became friends with the staffs here. They're all nice. Sam, look. Nakita mo na ba itong kadrama na ito? Falling into Your Smile ang title. I heard Shenya ask. Nilingon ko kaagad ito para tingnan ang cellphone niya. Holler, Shan. Chinese drama yan. Hindi Korean. Cynthia corrected her. And so, pareho lang naman silang Asian, pagtataray pa ni Shenya, kaya natawa na lamang ako. Pareho lang kaming 3 ng edad. Pagkukwento pa nila ay 4 years na silang nagtatrabaho rito. They both graduated in different degree, yet nahanap pa rin daw nila ang sarili nilang nagtagal dito. Well, siguro dahil na rin sa kabutihan ng mga kasamahan nila rito. Nasa kalagitnaan pa lamang kami ng pag-uusap nang biglang umalinggaw ang boses ng ringtone nitong cellphone ko. Kinuha ko kaagad ito, ngunit nang makita kong unknown caller itong tumatawag ay kumunot ang noo ko. Sino ang tumatawag sa'yo, Sam, at mukhang mapupunit na iyang noo mo? Linisyan ko lang si Cynthia at umiling, wala, teka, sasagutin ko muna ito, Sabay silang tumango kaya umalis na ako roon kasabay ang pagsagot nitong tumatawag. Itinapat ko ito sa tainga ko pagkatapos ay saglit na pinakinggan ang kabilang linya upang sana ay hintayin ang pagpapakilala nitong katawag ko, ngunit wala. Hello, panguna ko. Ilang segundo pa ang makalipas ay wala akong marinig na pagsagot nito, ngunit may narinig akong mabibigat na paghinga na nagpakunot ng noo ko. I was about to talk again when the caller preceded me, Samantha. A familiar voice that made my heart pump so hard. There's only one person's name that came out from in my mouth, Tyrone. Didn't receive any response but a heavy breathing. Doon lang ako nabalot ng kuryosidad, anong nangyayari? Samantha T. He again called. Doon ko lang nakumpirmang siya talaga ito. Pero, bigla akong kinabahan nang mapansin ko ang kakaiba sa boses nito. May nangyari ba? Tyrone? Are you okay? Bakit ka napatawag? I asked. But instead of answering to my questions, I need you. Please, iyon lang ang sinabi niya na nagpa-alerto ng buong katawan ko. Natapos na ang tawag bago pa man ako makapagsalita, kaya mas lalo lamang lumalala ang kabang nararamdaman ko. What happened to him? Bumalik na kaagad ako sa loob upang magpaalam kina mommy. Wala naman akong ibang pwede garniting sasakyan papunta sa bahay, kaya pumara na lamang ako ng taxi. Kung ano-ano na ang naiisip ko habang nasa kalagitnaan ng biyahe. Nais ko sanang sabihan ang driver na pakibilisan, ngunit pinigilan ko na lamang ang sarili ko. Pagkaparada ng sinasakyan namin sa tapat ng gate ng bahay, ay bumaba kaagad ako at buong lakas na binuksan ang gate. Laking pasasalamat ko na lamang at hindi ito nakalock. Tyrone? Tyrone? I kept on calling. Pumunta muna ako saglit sa kusina upang hanapin siya, ngunit wala siya roon kaya kaagad akong umakyat patungo sa kwarto. Tyrone. Bumungad sa akin ang tulog kong asawa na balot sa comforter pagkabukas ko ng pinto. Mabilis akong naglakad papasok upang lapitan ito. Hey! What happened? I asked but received no answer and so immediately landed the back of his hand on his forehead and gasped. Jeez! Ang taas ng lagnat niya. Samantha, he whispered. Yes, I'm here. Don't worry. I knelt down to give comfort to him. Mas lalo ko lang naaninag ang paghihirap sa mukha nito. It's actually my first time in almost 4 years being with him, seeing him in this situation. Sam, he called, Hosh, magpahinga ka na muna riyan. Maghahanda ako ng makakain at gamot mo. I said and was about to stand when he immediately held my hand to stop me. Please, don't leave me, he pleaded. Napatigil ako saglit. Hindi ko lubos maintindihan ang sinasabi nito. Iba ang hatid ng mga salitang iyon sa akin, kahit na alam kong ayaw niya lang talagang magpaiwan dahil sa sama ng pakiramdam niya. Mabilis lang ako, Tisay. Promise. Kailangan mong gumaling.
I said softly. Hindi ko alam kung magagalit siya sa gagawin ko, ngunit marahan kong ipinatong ang kamay ko sa nakahawak niyang kamay sa aking pulsuhan at masuyo itong hinaplos. Sa ginawa kong iyon, napansin ko ang paglambot ng mukha nito gayon din ang kanyang pagkakahawak sa akin. Napatalo ng puso ko dahil wala akong natanggap na kahit anong reklamo rito. Maya-maya pa ay tuluyan na nitong pinakawalan ang kamay ko kaya umalis na ako sa kwarto at bumaba upang maghanda ng kakainin nito. Lugaw lang ang hinanda ko para mabilis at naghanap na rin ako ng gamot. Sakto namang may isang gamot sa lagnat na nakalagay sa mesa, kaya hindi na ako nahirapan pa. Mukhang hindi na nga talaga maganda ang pakiramdam nitong si Tyrone simula pa kahapon. Nanlumo ako sa isiping iyon. Sino ang nag-alaga sa kanya? Wala ba siyang kasama rito? Mahigit 30 minuto ako sa kusina dahil sa pagluto ng lugaw. Umakyat na kaagad ako sa kwarto upang pakainin si Tyrone. Pero sa pagpasok ko ay mukhang tulog na ito. I first checked his temperature and got shocked when it got worsened. Nakakapaso na ang init ni Tol. Tyrone? Hey, wake up, pagising ko rito. Ngunit kahit anong gawin kong pagtawag ay ayaw nitong gumising, umuungo lang ito, ngunit babalik lang din naman ulit sa pagtulog. Hey, I cooked something for you. Gumising ka muna para naman magkalaman iyang tiyan mo at makainom ka na ng gamot. Saad ko. And again, no response. I sighed. Tyrone. I called for the last time. I waited for his response for about 2 minutes and thankfully, he finally opened his eyes. May kung anong kumurot sa puso ko nang makita ang pamumula ng mga mata nito, gayon din ang kanyang tainga at ilong. Here, you need to eat. Susubuan kita. I said. Hindi naman ako nakatanggap ng sagot mula rito, kaya tahimik kong inilagay ang hawak kong serving tray at tinulungan ito. Maupo habang nakasandal sa headboard ng kama. Hindi ko maitatangging may kabigatan talaga si Tyrone, lalo na kapag kaunti lang ang lakas na ginagamit nito. Pagkatapos ay umupo na ako sa paanan ng kama at tahimik itong sinusubuan ng mainit na pagkain. Nakapikit lang ang mga mata nito at paminsan-minsang dumidilat para titigan ako, kaya naman sobrang nailang ako. Ito, huling subo na to, saad ko habang nakatapat sa kanyang bibig ang hawak kong kutsara. Hindi ko naman alam kung saan ako titingin dahil kagaya nga ng sabi ko, tititigan ako nito sa tuwing ididilat niya ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay kinain niya na iyon kaya mabilis akong kumilos. Ibinalik ko na sa maliit na mesa kaabi ng kama ang mangkok at kinuha ang tubig kasama ang gamot. O heto, pagkatapos nito ay pwede ka na ulit magpahinga. I announced after he drank his medicine. Wala naman itong sinabi at nang hihinang kinuha ang baso at gamot na nasa aking kamay pagkatapos ay ininom ito. Nanonood lamang ako rito habang ito ay abala sa paglunok ng tablet na halatang nahihirapan siya. Hindi na lamang ako nagsalita at baka magalit ko pa siya. Maya-maya pa ay ibinalik na nito ang baso sa akin, kaya tumayo na ako para sana ibalik na ang mga ito sa kusina nang bigla ulit nitong hilahin ang kamay ko pabalik kaya napabaling ako rito. Nagkabuhol-buhol ang puso ko nang makita ko ang mapupungay nitong mga mata na nakatitig sa akin, lalo na ang kanyang mainit na kamay na nakahawak sa aking kamay. May kailangan ka pa ba? I asked. Galit ka ba sakin? He almost whispered. His voice was hoarse. What? Bakit naman ako magagalit sa kanya? Wala naman siyang ginawang masama. Hindi, bakit mo natanong? I asked. Masyado nang natataranta ang pag-iisip ko para sagutin siya ng maayos. Bago pa man ito magsalita, hinila ako nito paupo, nagpasyanod na lamang ako. I'm sorry, he said that confused me. Really? Tyrone, wala namang nagawang mali. Bakit ka nagsusorry? I asked. He just let out a sigh, for everything that have caused to you, in this marriage. For hurting your feelings last time. I'm so sorry, he said. Hindi ako nakapagsalita. Why was he saying all these things to me? He already apologized to me. Kampante na ako roon. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Hindi mo naman ako ipagpapalit sa lalaking iyon. He continued that surprised me. Wait, what was he talking about? Hindi ko siya maintindihan. Hindi kita maintindihan.
Mas lalo lang bumigat ang paghinga nito kasabay ang paghigpit ng pagkakahawak nito sa aking kamay. Samantha, I'm so sorry for always rejecting your feelings for me. I'm so sorry for always hurting you. But please, tell me that I'm not yet late to confess any feelings for you. Mahaba nitong sabi na nagpaawang ng mga labi ko. Bago pa man ako makapagsalita ay huli na nang namalayan kong magkadampi na pala ang mga labi namin sa isa't isa. Napasinghap ako. Ramdam na ramdam ko ang init ng hininga nito. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang paggalaw ng labi nito at unti-unting pagtaas ng kanyang kamay patungo sa aking batok. Masyadong nalulunod ang puso ko sa pinaghalong kaba at saya kung kaya't masyado akong nawala sa sarili. God! I can't feel any aggressiveness on his kisses like what he always does, just pure gentleness that drowns me. Kalaunay nagsimula ng kumilos ang libreng kamay nito sa aking katawan na nagpaungol sa akin, I said between our kisses. He didn't answer and just continued kissing my lips. Masyado na talaga akong nawala sa sarili at hindi ko na malayang nakahiga na pala ako sa malambot na kama. Natutuliro na ako. Nais ko siyang pahintuin dahil masama ang pakiramdam nito, ngunit ayaw namang gawin ng katawan ko at patuloy lang sa pagsabay sa mga galaw na iginawad ni Tyrone. Kiray! I moaned when felt his hand inside the pants, rubbing the sensitivity while his lips are slowly going down to the cheeks. Chin, down to the chest. I moaned when felt his soft lips sucking and tasting the nipples. Halos mapaliyad ako sa sensasyong nararamdaman. Samantha. Paos nitong bulong at kalauna ay pinakawalan na ang dibdib ko at bumalik ulit sa mukha ko. Sinunggaban ulit nito ang mga labi ko. Ibang-iba si Tyrone ngayon, hindi gaya noon na puno ng paghahandulong at pagpupumilit. Ngayon ay puno ng pag-iingat. Hindi ko lubos maipaliwanag ang nararamdaman ko. Unconsciously, I just found the own arm snake around his neck as in the hands kept on playing with his hair. Maya-maya pa ay saglit itong humiwalay sa akin upang tanggalin ang suot kong pang-itaas. Hindi na ako nagreklamo at bahagyan pang lumiyad upang tuluyan na itong mahubad, doon ko lang din namalayan na nakahubad na rin pala ang pang-itaas nito. Tila ba'y sobrang bagal ng oras at ninanamnam namin ang bawat segundo. Nakakalasing. Nalalasing ako sa bawat pagdampi ng balat naming dalawa. Hindi ko na lubos maalala ang sunod na mga pangyayari. Ang tanging naaalala ko lang ay ang pag-iisang katawan namin. Napasigaw ako nang maramdaman ang unti-unting pagpasok ng pagkalalaki nito sa aking entrada. He immediately kissed me to at least lessen the pain felt. Daddy, I'm sorry. I'll be gentle, he whispered and afterwards entered me whole. Hindi muna ito gumalaw hanggang sa tuluyan na akong kumalma. He was actually in my first. And the first experience with him was actually traumatic. He was mad that time that he forced me to do it, but this, despite of the pain that felt, it somehow caressed my heart hearing him apologizing to me. And then that, felt him slowly moving inside me. The pain that felt earlier was eventually replaced with pleasure that cannot stop but moan. Shit! You're making me crazy, Samantha, he said and later on his moves became faster. God! I hate it whenever dirty sound came out from in the mouth, but then I can't help it nakakabaliw. Hindi ko maintindihan. I'm almost near, wife, he exclaimed as he continued moving in and out of me. While I can't utter even a single word. Because of the pleasurable feeling it gave me. Ilang saglit pa ay mas lalo lamang nitong binilisan ang paggalaw sa itaas ko. Tyrone! I finally shouted as I reached the peak, and so did he. He came inside me. Doon lang lumakas ang paghinga naming dalawa. Pareho kaming hinihingal. Naramdaman ko ang pagyuko ni Tyrone at dinampian ulit ng halik, kasabay niyon ay ang pagkawala ng mga salitang hindi ko inaasahan mula rito. I love you, wife. Napangiwi ako nang umikot na naman ang mundo ko. Napaungol ako at tatayo na sana upang magtungo sa banyo nang may naramdaman akong mabigat na kamay na nakayakap sa aking baywang at isang paa na nakadantay sa aking hita. Doon ko lang naalala ang nangyari. Wala pala ako sa kwarto ko. Teka, anong oras na ba?
Lumipat ang mga mata ko sa bintana nitong kwarto at nakitang madilim na pala. Napasinghap ako nang minsang nahagilap ng mga mata ko ang orasan. Ay, 57 Zax na pala. Ganoon ba kahaba ang tinulog ko? Umaga pa lang noong nagpunta ako rito. Akala ko panaginip lang ang lahat. Shoot! What happened between us was just so surreal. Lalo na iyong mga katagang sinabi niya. Teka, tama ba ang pagkakarinig ko? He really said those words. Pasimple kong nilingon si Tyrone na ngayon ay mahigpit na nakayakap sa akin. He was too close that aghast as soon as I saw him. Napangiti ako nang mapansin ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito at mukhang sobrang sarap ng tulog. Gusto ko siyang tingnan ng ganito kalapit na ni minsan ay hindi ko man lang nagawa noon. Ayaw ko naman siyang magising kaya buong pag-iingat akong umikot paharap dito. Laking pasasalamat ko nang hindi ko ito nagising. Wala sa sariling mapangiti ako sa taglay nitong kagwapuhan. Saglit kong hinipo ang noo nito upang i-check ang kanyang temperatura dahil muntik ko nang makalimutang mailagnat pala ito. Ngunit hindi na rin naman ito kasing init katulad ng kanina kaya napahinga ako ng maluwag. Bumalik ulit ang atensyon ko sa natutulog nitong mukha. Mas lalo lamang lumawak ang ngiti ko nang maalala ko ang sabi nito kanina. Totoo na ba talaga iyon? Napailing ako sa naisip. Ayaw kong umasa ulit. Baka buhat lang iyon ang lagnat niya, kaya kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig niya. Teka, iyong ginawa namin? Wala lang din ba iyon? Napalunok ako sa naisip. May kung anong pumiga sa puso ko. Baka paggising niya ay magulat ko siya. Baka magalit siya. Paniguradong hindi niya maaalala ang mga nangyari kanina. Maingat akong kumilos upang sana ay umalis sa pagkakayakap nito at para handaan na rin siya ng makakain niya. Ngunit sa gulat ko ay naramdaman ko ang mas paghigpit ng yakap nito sa aking baywang. Hinigit niya ako papalapit gamit ang paa niyang nakadantay sa akin kaya napangiwi ako. Gusto ko nang idilat ang mga mata ko, kaso nag-enjoy akong panoorin ka ng malapitan, and I think you also feels the same. He suddenly spoke with his husky voice. I gasped. Oh shoot! Gising na siya. Sorry, otomatikong sambit ko na nagpakunot naman ng noo niya. Mas lalo lamang siyang gumwapo. Ilang saglit pa ay tuluyan niya nang iminulat ang mga mata niya habang bakas pa rin sa mukha nito ang pagkalito. Bevi saying sorry, he asked. Napalunok ako sa ginawa ko. Nay! Kung nagpadala ako kaya nangyari yung. Ano? Hindi ko sinasadya na utal kong sambit. Hindi ko maiwasang malang dito hindi lamang dahil sa nangyari sa amin kung hindi dahil sa lapit ng mukha namin sa isa't isa. Happened, what? He asked. Lisipin ko na sanang hindi niya maalala, kaso napansin ko ang nakakalokong ngisi niya kaya. Napakagat ako ng labi. Narinig ko itong natawa, you're really different, he chuckled. Eh? Ha? Ano raw? You seriously bit your upper lip instead of your lower. As don't know but I find it more attractive, he replied. Napansin niya iyon? Hindi ko na lamang ito sinagot at marahan itong tinulak. Teka, bitaw muna. We slept for hours, kailangan mo nang kumain at uminom ng gamot. But he didn't let me. I don't need it, just don't move. I sighed, hindi pwede. May sinat ka pa, git ko, ngunit umiling lang ito, I don't need any medicine. Just your presence and warmth. I'm alright, he said. What did he just said? Totoo ba ito? Tyrone was being sweet towards me. It's new. Hindi ko alam na kaya pala niyang magsalita ng ganito. Did you heard what I said to you after what happened to us? He suddenly asked. Hindi ako nagsalita. Pero binanggit kaagad ng utak ko ang mga salitang huling binitawan nito sa akin. I love you, wife. Sobrang tanga ko para magpadala sa galit ko at pinapaabot ko pa sa pisikalan na pananakit sa iyo noon. But believe me, I really mean it when I said, I am sorry and regret everything I have done. Just give me another chance to prove myself, he said. I gulped for the nth time. Namamasa ang bawat sulok ng mata ko. Gusto kong umiti ngunit ayaw namang sumunod ng mga labi ko dahil sa panginginig nito. Pagkatapos noong araw na tinakbuhan mo ako dahil sa nasaktan kita. Wala na akong mukhang kaya pang iharap sa'yo.
Kaya, I managed to just look after you from afar. I've been following you to check if you're okay, T. He paused. Nagulat ako sa pag-aamin nito. He does. But then, that one time when I saw you with him. Bigla akong natakot. I suddenly felt something that urged me to go near you and remind him that someone already owns you. And that's me, he continued. Doon lang nagsimulang maglaro sa isip ko ang insidente kung saan nabangga ko si Tristan at nahulog ko ang cellphone niya. Doon ko rin napagtantong hindi pala siya iyong tipong tao na iniisip ko. Doon ko lang napagtanto ang totoong nararamdaman ko sa'yo. Ayaw kitang makitang may kasamang iba, Samantha. Alam kong wala ako sa lugar para sabihin ito dahil sa loob ng mga taon nating mag-asawa, wala akong ibang ginawa kundi ang saktan ka. Pero, tatanggapin mo ba ulit ako kapag sasabihin kong babawi ako, saad nito? Tumango naman ako, hindi naman mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko yata kakayanin. Pagkatapos ko iyong sabihin ay nakita ko ang pagngiti nito, mahal kita. Napasinghap ako at tuluyan ng kumawala ang luha sa mga mata ko. Oh God, I heard it again. He just said it again. But, this time with a smile on his face. Napasobra yata ang sayang nararamdaman ko kung kaya't napapaluha ako na sana ay hindi ko na lamang ginawa dahil biglang nawala ang ngiti sa mukha nito at napalitan ng pag-aalala. Oh Walt, are you alright? May masakit ba? He asked worriedly. Napatakip na lamang ako ng bibig upang pigilan ang paghikbi. Umiling lamang ako. I'm so happy. Then why are you crying all of a sudden? You're seriously making me worried, Samantha. He said while gently wiping the tears away. Para akong baliw na natatawa habang umiiyak, sorry, na-overwhelmed lang ako. Ang sarap kasing pakinggan. Hindi ko rin inaasahang darating ang oras na ito. I'm sorry for making you feel worthless, Samantha. It's deserved it kaya wala kang dapat ihingi ng tawad. Ako ang nagkulong sa'yo sa kasal na ito, pinilit kita. Kaya ako ang dapat na humingi ng tawad, hindi ko na natapos ang pagsasalita dahil bigla nitong inilapit ang mukha sa akin at ipinagdampi ang mga labi namin. Can't we just forget what happened in the past? Let's start again, wife. Let's make new memories together. Pangakong babawi ako. Magbabago na ako, he said. Hearing him saying these kind of words makes my heart jump out of happiness. Wala na akong iba pang masabi, mahigpit na payakap na lamang ako rito. Narinig ko pa ang marahan nitong pagtawa habang hinihimas ang hubad kong likod. Mahal kita, Tyrone. And I love you too, Samantha. Liyon na lamang ang huling pag-uusap namin dahil umalis na ako sa kama upang paghandaan ito ng makakain. Siyempre, binalot ko ang sarili ko nitong kumot dahil nailang pa rin ako kay Tyrone. Natawa pa ito at sinubukan akong biruin. Tinapon ko lang pabalik sa kanya ang mga saplot nitong nahulog sa kama bago tuluyang nagtungo sa banyo upang magbihis. Pinaghandaan ko si Tyrone ng makakain pati na rin ang gamot niya. Nag-text na lamang ako kay mommy at humingi ng tawad dahil hindi ko ito nasabihan. Sinabi kong bukas na ako makakauwi dahil kailangan ako ng asawa ko, hindi naman na nagreklamo si mommy. Wala rin naman silang kaalam-alam sa naging issue naming dalawa, lalo na ang dahilan kung bakit ako lumipat muna sa bahay namin. Dumaan ang ilang mga araw ay hindi nagbago ang pakikitungo sa akin ng asawa ko. Gaya nga ng sabi niya, babawi siya. Noong unang araw ay medyo hesitante pa ako at baka pagdating ng araw ay pagsisisihan niya rin itong ginagawa niya ngayon, ngunit hindi, pinatunayan talaga ni Tyrone na nagbago na siya. Determinado siyang iparamdam sa akin na mahal na niya talaga ako. Ayaw ko rin siyang biguin at nangakong hindi ko na ulitin ang kasalanang minsan nang sumira ng tiwala niya sa akin noon. Penny for your thoughts. Nagpabalik lang ang diwa ko sa realidad nang marinig ko itong nagsalita sa tabi ko. Nang balingan ko siya ng tingin ay nakatuon lamang ang mga mata nito sa harap habang nagmamaneho, subalit may nakaukit na malaking ngisi sa kanyang mga labi. Sorry. May sinabi ka ba? Saad ko kaagad. Wala naman, masyado lang yatang malalim ang iniisip mo. Gusto sana kitang kausapin, natawa ito. Nakaramdam ako ng inis sa sarili sa narinig. Ang sama ko naman, baka importante bagay ang gusto niyang pag-usapan. Ano ba iyon? Tanong ko. Ang alin, pabalik nitong tanong.
Ang gusto mong pag-usapan natin. Kumawala ulit ang mahinang tawa sa bibig nito. Ang gwapo talagang tumawa ng asawa ko. Bakit ang ganda mo? Nanlaki ang mga mata ko sa gulat at wala sa sariling napalo ang braso nito, kaya mas lalo lamang lumakas ang kanyang pagtawa. Oh! What was that for? Akala ko ba importante? Wala naman akong sinabi, ah. Napanguso na lamang ako. Sa ilang araw na nagdaan ay unti-unti na akong nagiging komportable pakisamahan si Tyrone. Hindi na ako masyadong naiilang at malaya na akong gawin kung anong gusto ko, katulad na lamang ngayon na napalo ko ang braso niya. Hindi na siya nagagalit. We became closer. Napansin ata nito ang pagtahimik ko ulit kaya tinawag niya ako. Esan. Nagpakawala ito ng buntong hininga, tahimik ka na naman, parang bata saad nito. Bakit? Ano bang pag-uusapan natin, saad ko? Nako, at baka iba na naman ang isasagot nito. Kahit ano, basta baka usapin mo ako, saad nito. Hindi ko alam pero bigla akong napangiti nang sabihin niya iyon. Nakukyutan kasi ako sa kanya. Para siyang bata na nagpapapansin sa nanay niya. Lesa, CJ. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko na lamang. Kanina pa kami sa bayahe, ngunit hindi ko pa rin alam ang patutunguhan namin. Nakita ko ang pagkunot ng noo nito. You don't know, he asked. I just shook my head, hindi. Kanina kaya ay nagtanong ako tapos hindi ka sumagot, saad ko. What? Wife, I already told you, we are going to Nueva Ecija, he said chuckling but confusion was evident. Ah, doon pala. Di mo kaya sinabi sa akin. You might just forgot, you even said you're excited, sagot pa nito na ikinatahimik ko. Wala akong sinabing ganyan, ah. Nga, kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam. Hindi ako nito sinagot, bagkus ay hinawakan nito ang kamay kong nasa hita ko. Okay, fine. Wala kang sinabi, he said as if he surrendered. Tulala akong napatingin sa magkahawak naming mga kamay. Hindi ko pa rin maintindihan ang pinagsasabi nito. O baka naman nagbibiro lang siya. I secretly sighed. Napapansin ko ang pagiging makalimutin ko lately. Hindi ko alam kung epekto ba ito ng biglaang pagkahilo ko tuwing umaga o baka normal lang yun at sadyang overacting lang talaga ako. Good morning. Napatigil ako sa pagbaba sa hagdan at otomatikong napalingon sa direksyon kung saan nanggaling ang boses na iyon. Nabuhay ang pagkatuwa sa katawan ko nang makita ko ang asawa kong nakatayo sa sala habang nakapamulsa, suot nito ang kaswal nitong damit. Halatang hindi papasok sa trabaho. I smiled at him, good morning. I replied. Mas lalo lang lumapad ang ngisi nito at naglakad papalapit sa akin. Ngayon ko lang napansin ang bitbit nitong palumpo ng rosas nang ilahad niya ito sa akin. Pinaningkitan ko ito ng mga mata, habang tinanggap iyon, thank you, pero kulang na lang ay magtayo ako ng flower shop sa mga paganito no, natatawang saad ko. Natawa rin ito sa sinabi ko. It has been almost 2 weeks since that day happened. Naging mas malapit kami sa isa't isa. Naging mas komportable na rin ako pakisamahan si Tyrone dahil sa trato nito sa akin. Nangako nga rin itong babawi siya and so, let him. Besides, I love him at ito ang pinapangarap ko simulat sa pool, ang mahalin ng isang Tyrone Madrigal. Araw-araw ay palagi siyang bumibisita rito nang may dalang baukwet ng bulaklak. Minsan nga ay maabutan ko siyang suot-suot ang business attire niya at halatang nagmamadali pero dumadaan pa rin dito para raw batiin ako at ibigay ang bulaklak. Sino ba naman ang hindi kikiligin? Pero sa ayos nito ngayon, mukhang libre siya buong araw. Bumalik lang ang diwa ko sa realidad nang maramdaman ko ang kamay nito sa aking baywang. Come on, you have to eat breakfast. Tita and Tito are waiting. It's already 8. He said and eventually guided me to the kitchen. Naabutan namin sila mommy at daddy na abala sa pag-inom ng kape habang hindi pa ginagalaw ang mga pagkain. Pareho silang napangiti nang makita kami ni Tyrone na papasok. Good morning, baby, mommy greeted. Good morning, Sam, dad greeted. Ninisyan ko silang pareho at mabilis silang nilapitan kissing their both cheeks. Good morning, Hijo. Come here and join us, daddy called Tyrone. I never thought that they would be this close also. Parang noon lang ay kulang na lang ay layasan nito ang mga magulang ko kapag kinakausap siya nila.
But these past few days, mukhang mas close pa sila kaysa sa akin. Ewan ko ba? Kagaya nga ng nakasanayan, sabay kaming apat na kumain. They talked about some stuff that I sometimes cannot understand. Pakiramdam ko tuloy ay na out of place ako. Tyrone is indeed talkative. Kaya kahit na hindi ko maintindihan ang pinagsasabi niya ay nag-i-enjoy pa rin ako. Katulad na lang ngayon. Kasalukuyan kaming naglalakad-lakad sa hindi masyadong mataong parte nitong parke. He kept on talking while I kept on smiling and nodding my head. Yes, I remember that time when Mom brought me here. Actually, I was already 11 years old that time. They were so busy that they could barely bring me here. Kaya ayon at sa sobrang ignorante ko sa mga lugar na matao, gadget lang ba naman ang parati kong kaharap sa bahay noon, pagkukwento nito. Nagtaas ang parehong kilay ko at napatingin dito. Nakaramdam ako ng lungkot sa sinabi nito. Hindi pala ganoon kasaya ang pagkabata niya. Mukhang nabasa nito ang iniisip ko kung kaya't napangisi ito. Hey, hey. What's with that look? He chuckled. Pilit lamang akong umiti, I'm sorry. I just felt bad. Hindi mo pala naranasan ang totoong mundo ng mga bata. I said. Yes, he really didn't. Katulad ng sinabi niya, kulong lang siya palagi sa bahay nila, kasama ang mga gadget na buong akala niya mas ikakasaya niya. Naranasan ko naman, well, kung kailan magbibinata na ako. Pero worth it naman, I have met some friends kahit hindi naman ganoon kahaba ang panahon ng pagkabinata ko. He then giggled. Napabuntong hininga ako sa sinabi nito. Sa edad na 20 ay natali na siya sa akin dahil sa kadesperadahan ko. I felt guilty. I'm sorry. I said out of the blue. That made him confused. Wait, Kaveh, he asked. He was slightly giggling but confusion was evident on his face. Kasi, pinutol ko kaagad ang pagkakataong iyon sa iyo. Ang mga pagkakataon na sana inilubos mo bilang binata, saad ko. Tinali kaagad kita sa kasal na hindi mo naman ginusto. Sorry, pagpapatuloy ko. Ngayong nalaman ko ang lahat kay Tyrone, mas lalo lang akong kinain ng sama ng loob. Napakawalang hiya kong babae dahil sa ginawa ko sa kanya. Pero imbes na magsalita ay nagpakawala lamang ito ng buntong hininga at kalauna ihinawakan ang aking kamay upang magpatuloy na sa paglalakad. Let's go and look for an ice cream vendor here. Bigla akong natakam sa ice cream, he giggled. Hindi na lamang ako nagsalita at napatungo na lang habang nakasunod pa rin sa kanya. Nagalit ko ba siya? Hindi ba niya nagustuhan ang sinabi ko? Sa kalagitnaan ng paglalakad naman dito ay may nakasalubong kaming isang sorbetero. Nilingon ako nito at biglang tinanong ko ano ang gusto kong flavor. Sa kabila ng pagkagulat, nagawa ko pa rin itong sagutin. We continued scrolling while eating the ice cream he bought for us. Nagmukha lang kaming mga bata, kaya hindi ko maiwasang mailang sa tuwing dadapo sa amin ang mga mata ng mga tao rito. CTV, pwede bang umupo muna tayo sa may bench? Hindi ko na mapigilan pang sabihin iyon. But, thankfully, he immediately nodded, sure. Let's go, he said. We sat together on the small bench facing the beauty of the place valley. I even almost forgot that was still holding the ice cream not until Tyrone called me. Samantha, natutunaw na, he said. Mabilis naman akong napatingin sa hawak ko at wala sa sariling kinain ito ng mabilisan. Narinig kong tumawa si Tyrone sa tabi ko. Sorry, masyado lang akong nagandahan sa tanawin. I apologized. You're so cute. He commented and gently messed in my hair. Palihim akong napangiti sa saad nito. Nagpatuloy ulit kami sa pag-ubos ng pagkain. We were silent for almost 5 minutes, no one dared to talk, not until Tyrone finished eating his ice cream first. Binilisan ko na rin ang pagkain lalo na noong maramdaman ko ang titig nito sa akin na para bang may gustong sabihin. Done! Pasigaw kong anunsyo at nakangising binalingan ito ng tingin. Tama nga ako, nakatitig lamang ito sa akin. Hanggang ngayon na kahit alam niya nang nakita ko na siya, kaya kumunot ang noo ko. Teka, hindi ko mabasa ang iniisip niya. May dumi ba ako sa mukha? Wala sa sariling napahawak ako sa gilid ng labi ko, may dumi ba ako sa mukha? Nakul chocolate pa naman iyong kinain ko kaya halatang halata. Natawa ito sa naging reaksyon ko na mas lalo lang nagpagulo sa akin.
Magsasalita pa sana ako nang naunahan niya ako. There's nothing in your face, silly, he chuckled. Napaawang ang mga labi ko sa narinig. Akala ko kasi. Kanina ka pa kasi nakatingin. I said. May gusto lang kasi sana akong sabihin sa'yo, he replied. I gave him a small smile, sure, I'm all ears. I said. Saglit itong nagpakawala ng buntong hininga bago nagsimula. I don't know exactly where to start, but, Samantha. He paused. I admit, nagalit ako sa'yo noong itinali mo ako sa'yo. Who would thought to marry someone you don't even know the name, he said. Nanatili lamang akong nakatingin sa mga mata nito. I know, Tyrone. You didn't even know I exist. Ako lang mismo ang tahimik na humahanga sa'yo noon. But that night, when I saw you with your friend, drinking, na halatang wala pang experience, I suddenly became interested on you. You were quite well known that time. They saw you as a Maria Clara who does not like parties and some dirty stuff. He chuckled. Wait, was he talking about that night when tried to sneak out of his parents kasi ayaw nila akong payagan noon? Samantalang si Joy ay napilitang makipagsabuatan sa akin para lang makita ko si Tyrone. I mentally laughed as I remembered that time. Not until you first approached me. Halatang lasing na lasing ka na. You then confessed to me and did what didn't expect that you could actually do, of course. How can resist you? You're too tempting, wife, he continued. Nag-iwas ito ng tingin para tingnan ang magandang tanawin sa harap namin. Nag-iwas din ako ng tingin nang maramdaman ko ang pag-init ng magkabilang pisngi ko. That was the time when I started to make a move. I want him to impregnate me, desperately, ganoon ko kagustong matali sa kanya. Nagalit ako sa'yo after how you said to me that we're getting married. I still wanted to enjoy in my bachelor but just because of that night, everything changed. Yes, at first. Nagalit ako sa'yo. But eventually, nag-iba ang tingin ko sa'yo. I felt something towards you that, no, I couldn't feel on others. You're just too sweet, na kahit hindi kita pinapansin ay inaalagaan mo pa rin ako bilang asawa mo. He said. Not until that day comes. The day when I realized my real feelings for you, but then, doon naman si Daddy gustong ipaghiwalay tayo. Alam mo, ipinaglaban kita ng mga panahong iyon kay Daddy. Nagawa ko siyang sagutin dahil sa masasamang salitang ibinabato niya sa'yo noon na hindi ko naman kayang gawin noon. Yes, I did that. Naramdaman ko ang biglang pamimigat ng dibdib ko. Gusto kong humingi ng tawad ngunit wala namang salitang lumalabas sa bibig ko. I left him alone in our house to look for you, to confess and my love for you. I asked every maids in the house only to find out that you're at the bar with your best friend. Leon na yata ang pinakamasakit. Lalo na noong nalaman kong inatake si Daddy sa puso the same day. I gulped. Naiiyak ako sa mga narinig, I'm sorry, pabulong kong sambit. Later on, he took my hand and gently caressed it. It's alright. Everything's on the past. Let's just forget it and start anew. May pagkukulang din ako, Samantha, wika nito. Hindi ako nakapagsalita. And you know what? I dreamt about Dad the night after you left our house. He talked to me. Told me to bring you back. To correct all my mistakes and fix this marriage, he continued. Doon, humigpit ang pagkakahawak nito sa aking kamay kung kaya't napatingin ako sa kanya. He was also looking at me, smiling. I cannot help but to tear. Thank you. I'm sorry. As I don't know what to say anymore. Hush, stop thanking me. Stop saying you're sorry, you're not sorry. Mas masaya siguro kung I love you, he chuckled after. Natawa na lamang ako at mabilis na pinunasan ang tumulong luha sa mga mata ko. Alam mo kung gaano kita kamahal, Tyrone. Mahal na mahal kita. I replied. I felt his hands on my cheeks and made me face him. Nakangiting tiningnan ako nito habang ang mga hinlalaki ang abala sa pagpunas ng mga luha sa mukha ko. And I love you too, he replied that made me burst into tears. For the 30th time, he laughed.
Akala ko ba masaya ka? Bakit umiiyak ka? I just shook my head, masaya ako. Sobra. Sorry, hindi ko maiwasang maiyak. I chuckled. Hush now, wife. You're making me worried, he said while helping me to wipe my tears off. Ano ba naman yan, Samantha? Huwag kang ang iyakin. Nakakainis ka na. Pinag-alala mo pa ang asawa mo sa kaartehan mo. You said that, I forced in myself to calm. I managed to give him a warm smile. He was still caressing Dita's back while his other hand was on his right hand, trying to give me comfort through caressing it. Samantha, he called my name out of the blue. I just looked at him with envy asking face. Hindi ko alam kinakabahan ba siya o ano dahil sa mukha niya. One thing I want to ask you. Ano yun? I want you to move back to our house, T. I smiled at him. Well, one thing's for sure. Being with him, but this time, as a real husband and wife, would be the happiest decision I'd ever made.